Ano itong diminished capacity? Diminished capacity, insanity defense, at saka settled insanity. So, isa-isahin natin. Yung diminished capacity, ito yung ginagawang defense ng mga nakakommit ng crime na hindi sila criminally liable kasi yung kanilang mental function nag-diminish o nawala. Hindi gumana ng maayos o nawala sila sa tamang pag-iisip, yung diminished capacity. And then yung insanity defense, yun ang type ng diminished capacity. Yung insanity defense is hindi siya criminally liable dahil sa meron siyang psychiatric disease, di ba? Isa siyang nababaliw siya or nagkakaroon siya ng schizophrenia or kung anumang psychiatric disease yun, insanity defense. And then the other one is yung settled insanity. Lasting mental disorder due to substance abuse, yung mga nagda-drugs. Yung mga nagda-drugs na lulong na sa droga or substance abuse, hindi lang yung known drugs yan, any substance abuse. Pag nagkaroon ka ng mental disorder, papasok ka sa insanity defense and then makakategorize yun as diminished capacity. So, para alam natin. Kasi ito yung pinapalabas nila na sila wala sa katinuan, wala sa ulirat. Di ba? So, siyempre, pagbibigyan mo dahil sa may mga ganong condition, pero ginagawang alibay yan. Di ba? So, hindi pa natin alam kung meron yan sa civil, no? Magte-take effect din ba yung civil liability, no? Kasi ito sa criminal liability, titingnan pa natin. So, mahirap yan. Dahil, kaya nga mahirap maghawak ng high-ranking PWD position kung malala na yung psychosocial o mental disorder. Kasi hindi discrimination yun kung pinagbabawalan ka. Because, being position as president or vice president or even secretary, kailangan clear yung iyong mental function. Hindi yan dapat ang may diferensya. So kasi magdidesisyon ka yan welfare ng ibang PWD nakasalalay dyan. Hindi ka dinidiscriminate. So, kailangan lang mentally capable ka. So, yun lang pa.